Magandang araw po sa inyo mga ka-Chamberlain. Kamusta po kayo? Bali ngayon, nandito po muna ako sa pangalawang manukan natin, yung dinidevelop po natin. Kasama po natin si Sir Oscar at saka po si kaibigan Francis dito. Nakita nyo po yung mga previous na vlogs natin na pinakita ko po dito sa channel natin, dito sa YouTube. Yung mga farm po ng mga kaibigan natin, kay MVP Ganda, kay Sir Edwin, yung Red Feather Game Farm, at saka dun sa iba pang mga ka-Chamberlain natin na mga farms po na na-feature natin. So, ngayon, medyo pahinga po muna tayo sa pag-visit, pero may naka-schedule po ako ngayong week na to sa farm din po nung isang kaibigan ko, kumpare ko po. Ayan, bibisitahin po natin siya. Naka-schedule na po ako this week. So yun, mangyayaring farm visit po na yun. Siyempre, i-share ko po dito sa channel natin para po lahat po kayo makita nyo po, mapanood nyo po. Lalong-lalo na po, makita nyo po yung mga breeding materials po nung bibisitahin natin na farm. Sa ngayon po, ngayong araw na to, siyempre dito po muna ako tulong-tulong po sa mga konting gawain po dito na mga kung ano-anong napakarami po kasing mga ginagawa dito. So kung ano yung pwede natin maitulong, tutulong po natin sa kanila. Kaya dito po ako ngayon, siguro po mga 2 days din po ako dito na mag-i-stay, morning hanggang afternoon po. Tapos uuwi lang ako kapag siyempre asikasuhin naman natin yung mga sarili natin manok doon. So ito, nandito po ako ngayon. Nga po pala yung mga question na pinadala po sa atin ng mga ka-Chamberlain natin. Ito po mga previous vlogs na ipakita ko na po ito o nasagot ko na po ito. Common po, mayroon pong isang nagtanong dito na nakabreed po yung breeding materials niya. Sabi niya kung pwede raw po ba na bigyan ng vaccine pa yung NCD Lasota plus IB at saka yung Sakura isa. Nasa breeding proper na po yun. So ayan yung isa sa mga sasagutin natin dito mga ka-Chamberlain at saka yung mga ibang question po nung mga kasamahan natin dito. Yan yung topic natin ngayong araw na to. Ito mga ka-Chamberlain, gusto ko pong i-share po sa inyo. Ito pong in-acquire po sa akin ni Sir Oscar na isang brood stag. Hindi nyo po na itatanong. Si Sir Oscar po ay isang subscriber din natin. Isang ka-Chamberlain po natin dito sa channel natin na malapit na rin po dito sa akin ng manukan niya. So nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkaroon ng konting kwentuhan, ganyan. Halos everyday na po kaming magkasama dito sa manukan. So nag-acquire po siya sa akin ng isang brood stag. Lalagay ko na lang po sa description box po yung bloodline po nito. So ito po yung gagamitin niya ngayong breeding season. Tingnan niyo po yung pagkakabalanse ng confirmation po ng manok na to. Talagang maganda, balancing, maganda po yung binte, maganda yung haba ng hita niya, yung buntot niya, balahibo, shiny. Makita niyo po talagang tong stag na to, napaka gwapo po nito talaga, quality po. Talagang sabi ko nga po sa ka-Chamberlain natin na si Sir Oscar, ito rin mismo yung mga bloodlines po na to, yung personal ko din po na ginagamit.
Bale, ito po yung pangalawa niya nang na-acquire sa akin. Tingnan niyo po. Pangalawa na po to. Yung una po, isang talisain o gray. Tapos po, napaibig siya dito sa broodstag natin nung nag-visit siya sa manukan natin. Nung makita niya, na-inlove siya dito. Ayan. So, syempre, nakursunadahan ng Sir Oscar natin, ng kachambalay natin. Syempre, ibinigay ko na po sa kanya. Gagamitin sa breeding. At saka gusto ko rin po talaga na matesting po niya para makita po niya kung gaano po kaganda ito magbigay ng mga sisiw. So, ito talagang nakursunadahan niya, nagustuhan niya. Kumbaga sa na love at first sight po siya dito sa broodstag natin na to. Actually po talagang ito pasok po sa breeding program ko po ito ngayong season. Pero since siyempre marami naman po tayo na naitabi, kaya nakapag-share po ako sa kanya ng isa. Pakita ko po sa inyo naman yung gray na nakuha niya nung una. Ito po mga kachambalay yung gray na nakuha niya dito din sa akin. Ito po isang broodstag din po. Na-feature ko na po ito nung mga nakaraang vlogs din natin. So, ito yung una niyang nakuha sa akin. Kita niyo po yung napakasigla, napaka-healthy. Ayan po. Maganda rin yung station niya. Ayan yung mukha niya. Tingnan niyo po, healthy talaga. Ito po yung mga ilang months ago na nasa range sila. Sisiw pa sila. Binablog ko po sila. Pinapakita ko po dito sa YouTube, sa channel natin. Magmula sisiw hanggang ma-harvest po sila. Hanggang ngayon po nakita niyo po yung naging resulta. Isang healthy na stag na pambreeding. So ayan po mga kachambalay yung dalawa sa mga nakuha po sa akin ni Sir Oscar. Ayan po. Maganda siya tumindig. Talagang lalaking lalaki. Poging manok. So ayan mga kachambalay, na i-share ko lang po sa inyo yung mga breeding materials na na-acquire po sa akin ni Sir Oscar. Bali, sagutin ko muna yung question ng isang kachambalay natin kung pwede pa po bang magbigay ng vaccine kung yung mga breeding materials niya ay nasa breeding proper na. Ang sagot ko po dyan, huwag nyo na pong bigyan. Kasi po nung ako po, una pa lang po akong nagmamanok based on my experience, meron po akong natirang vaccine para sa Newcastle's disease, o NCD. Meron po akong isang tryo doon na nakabreed. Sabi ko, kung kasi itapon ko, dispose ko siya properly, bigyan ko muna yung mga nakabreed. So binigyan ko sila. Alam niyo po, nakaipon po ako siguro doon ng mga 20 eggs doon sa tryo po na yon. Nung pinapisa ko siya o nilagay ko po siya sa incubator, yung 20 eggs po na yon is hindi po napisa. Sabi ko, nagkamali po ata ako. Siguradong nagkamali po ako kasi binigyan ko po ng vaccine yung mga nakabreed na. So yun yung epekto na napansin ko, hindi po nagpisa yung mga itlog.
Pangalawa, mababa po yung immune system nila. Siyempre, binigyan po natin sila ng vaccine. So yung sagot ko po dyan, wag nyo na pong bibigyan ng vaccine yung mga nakabreed po natin. Kasi po ginagawa po yan sa priming stage o sa conditioning stage before breeding. Kapag nagko-condition po tayo, ini-schedule na rin po natin dyan yung pagbibigay po ng vaccine sa mga breeders natin. Tapos kasunod po niyan yung mga step by step na procedure kung paano yung pagbibigay ng mga vitamins, deworming, delaws. Sa priming stage po sinisingit na po yan o ina-add na po yan. Hindi po tayo pwedeng magbigay ng mga vaccinations kapag nasa breeding proper na po yung mga breeding materials po natin. May isang question pa po yung kasamahan natin dito sa Chamba Line. Tinatanong po niya kung nagbe-breed daw po ba ako ng mga henny, yung tinatawag natin na henny o yung mga kulay babae na tandang. So yan, papakita ko po sa inyo yung isang henny dito na first time natin na gagamitin. Ito po, pinahiram po sa akin ito ng isang malapit din natin na kaibigan. So ngayong season po na ito, kasama po siya sa breeding program po natin, itong isang henny. Tara mga ka-Chamba Line, samahan niyo po ako. Ipapakita ko po sa inyo yung nag-iisang henny po dito. So ayan po siya mga ka-Chamba Line. Ito po yung isang henny po na gagamitin ko po sa breeding ngayong breeding season. Yung mga mahilig po sa ganitong kulay, yung mga kulay babae pero tandang sila, ayan, gagamitin ko po ito. Yung bloodline po niya ilalagay ko din po sa description box para po makita rin po ninyo, malaman po ninyo kung ano po yung lahi po nitong henny na to. Ganda din po oh. Talagang babaeng babae po yung kulay niya eh. Dark legs. Kita niyo po, healthy din po. Pulang-pula yung mukha niya. Maganda yung mga mata niya. Yung balahibo niya, talagang shiny. Malalaman niyo po talaga na maganda po ang health nito o yung kalusugan niya. Alagang-alaga siya dito. So nakita niyo po tumayo oh. Same din po sa ibang mga broodstag natin. Well balanced po yung body conformation niya, yung pagtayo niya. Maganda po siya tumindig. So napaka-ideal po talaga nito na gamitin sa breeding. So ngayon first time po na gagamitin ito. Yung mga mahilig po sa ganitong kulay, yung mga kulay babae. Yan. Ito, gagamitin po natin ngayon yan. So ito bali nasa priming stage na rin po, sa conditioning stage for breeding. Siguro mga 10 days na lang, pwede na po itong gamitin o samahan po ng mga pullets. So ayan po siya mga ka-Chamba Line. Very healthy. Yan ang importante. Healthy breeding materials. Ayun mga ka-Chamba Line yung sagot ko dun sa isang ka-Chamba Line natin na nagtanong kung meron tayong ganong kulay o yung tinatawag na henny o yung kulay babae na tandang. Ayun, meron po tayo niyan. Gagamitin po natin ngayon yung breeding season, itong darating po na season.
gagamitin po natin siya. Bali mga tulad po nung nabanggit ko, siguro po more or less mga 2 weeks pwede na po siyang samahan ng mga pullets. Ayan mga ka-chambalay, ngayon po pupunta naman po ako dito sa ginawa namin na bahay kubo. Bali nilalagyan po siya ngayon ng wiring para syempre may saksakan tayo ng ilaw, electric fan. Yan, nandito po ako. Pakita ko po sa inyo. Ayan yung kubo. Ayan si kuya yung nag-electrician na nagwa-wiring. Pakita ko po sa inyo. So, ayan, may wire na. Ayan po yung linya. Ayan. Ito yung mga gamit. Ayan yung circuit breaker natin. Tapos hawak ni kuya yung submeter. So ayan yung mga gagawin. Ayan yung mga ilalagay. Tapos maglalagay din syempre ng mga outlet, saksakan, mga electric fan. Tapos dito yung bintana. Syempre pag may bintana dyan, kita yung manukan natin dyan. Saka dito naayos pa ni Bentong. So may flooring na rin. Tapos eto si Bentong. Yan. Siya yung gumawa ng mga battery cages natin kung natatandaan nyo. Ito yung parang kitchen ng kubo. So paglabas dito, may daan dito papunta rito sa likod. So ayan yung parang lutuan namin. Dito lalagay yung pamingganan, yung mga lalagyan natin ng plato, baso. Tapos gumagawa siya syempre ng mauupuan natin. Siyempre gagawa ng center table dyan. Yan, masipag yan si Bentong. Nakagawa na rin ng silungan dito. Siyempre para rain or shine. Pwedeng magluto, pwedeng kumain. So ayan, tapos si kuya naman na electrician, siya yung kakabit ng wirings natin dito para syempre mas safe. Doon tayo sa professional. Doon natin sa professional syempre pag-agawa. Dahil yung syempre wiring, masela na trabaho yan. So, ayan, ginagawa na ni kuya. Si Bentong, yung bench natin dito, yung upuan, yan. Siya naman yung nag-aasikaso. So nakita nyo mga ka-chamberlain, unti-unti nagkakaroon ng magandang improvement. Siyempre everyday na nagtatrabaho si Sir Oscar. Tapos ayan po yung paligid na nung gagamitin natin ng pwesto para sa breeding. Hanggang dun po yan. After nitong kubo, diretso po tayo, maglilinis pa rin po tayo, setup, clearing operation. Talagang malinis na dapat lahat yan. So ang ganda po ng panahon. Very relaxing po talaga dito sa Manukan. So mga ilang panahon lang mga ka-chamberlain, maayos na po ito. Mas maganda na po. Siyempre improve natin yan, lalagyan natin lahat ng yung mga facility na kailangan. Lalagay natin mga breeding pen, mga 3x3, yung mga rubber tipis para silungan ng mga magiging manok natin dito. So ayan, nandito sa tabi ng punong kawayan tong bahay kubo, may puno rin doon. May puno dito. So itong pwesto na to, malamig na malamig, presko dyan. Tapos syempre, itong portion na to, gagawin yan bintana. So dyan lalagyan ng butas para gawing bintana. Same din dito sa side. So ayan mga ka-chamberlain, yun po yung activities namin ngayon. Priority syempre yung kubo para sa mga kasamahan natin dito na nagtatrabaho buong maghapon. Maganda yung
may maayos po din sila na mapapagpahingahan, matutuluyan. So kaya yan po, nilalagyan na ng wiring para kahit mamaya sigurado pwede na po silang matulog dyan, pwede na silang magpahinga. Yun, everyday ganun lang po yung ginagawa namin. Kung yung mga naka-schedule na trabaho, tuloy-tuloy lang po kami dito hanggang sa ma-improve po yung manukan natin. So nandito naman ako mga ka-Chamberlain sa indoor na breeding area natin dito. Kung mapapansin po ninyo, nandito po yung mga ginawa natin na mga battery cages. Safe sila dito, may bubong. Yung may harang po o lona na orange, yan po, i-develop po namin yan as mga breeding pen, brooder ng mga sisiw. So unti-unti gagawin po natin yan. May mga plano lang po kami dito sa farm na dapat namin unahin. Katulad po ng priority po syempre yung matutuluyan ng mga katuwang natin dito na nagtatrabaho, mga kasama natin dito sa inaayos natin na farm. So itong pag-develop, katulad po nga nung nasabi ko, medyo mahirap. Pero syempre, wala naman mahirap pagka tulong-tulong. Mas nagiging magaang ang isang trabaho kapag pinagtutulungan natin. So one at the time lang po, ito muna yung schedule, susunod, ito naman. So para maging smooth po yung mga ginagawa po namin dito, may sistema po. So ayan, katulad po nung minsan naging question po sa akin ng ka-Chamberlain natin, ano po yung may bibigay kong advice. Medyo mahirap nga raw po yung pagbibreed, kaya sabi ko nga po, tamang breeding materials, huwag masyadong magparami ng ibibreed, yung sakto lang, yung kaya lang ng bulsa, tamang-tama lang sa space na paglalagyan natin ng manok. Alam niyo po, yung mga nagtagumpay sa huli, lahat po yan dumaan sa paghihirap sa umpisa. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, passion po natin yung pagbibreed, ano man po yung mga challenges na dumating sa atin, lahat po yan kakayanin po natin. Katulad ko din po na nag-umpisa din po sa maliit. Hanggang ngayon naman po, hindi ko naman po kino-consider na malaki po ako na breeder. Same lang din po, ka-level nyo lang din po ako. So yan yung mga mai-advise ko. Tandaan nyo lang po, ulitin ko, wala pong nagtagumpay sa huli na hindi naghirap sa umpisa. So ayun mga ka-Chamberlain, yung mai-share ko lang po sa inyo. Puntahan natin si Kuya Jun. Si Kuya Jun kasi ang nagpe-prepare ng lunch namin dito. Nakita ko kanina, nagsaing na po siya. Ito po si Kuya Jun. Kuya Jun, ano yan niluluto mo? Lempo tayo, lempo. Inihaw. Oh, sarap Ito siya, si Kuya Jun. Yan. Yan, napakasipag po talaga niyan. All around dito yan. Lahat po ng mga dapat gawin, ginagawa po niya. Hindi na po siya kailangan na, gawin mo to, uutusan pa. Kusa na po niyang lahat yan ginagawa. Naalagaan niya po kami, lalo na po sa pagkain. Siya po yung nagpe-prepare ng mga pagkain namin. Almusal, tanghalian, hapunan, merienda, lahat po yan. Ahead of time niya po ginagawa. So, napakaswerte namin kay Kuya Jun, nakasama namin siya dito. Ayan mga ka-Chamberlain, umuwi na muna ako dito sa bahay para mamaya mag-aasikaso naman po ako. Pero bago po yan, gusto ko munang magpasalamat po sa lahat po ng nakapanood po nito. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like po. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, sana po makapag-subscribe po kayo. At saka sa lahat po ng mga ka-Chamberlain natin dito na palaging nagla-like, nag-share, nagko-comment po, na palaging nakasuporta dito sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo mga ka-Chamberlain. Hanggang dito na lang po muna. Ingat po tayo palagi. God bless po.